Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ni Attorney Joel Rodriguez Dizon. Tungkol ito sa tanong kung kailangan bang mag-appear si Mayor Benji Magalong sa House of Representatives na investigation sa flood control projects. Kasi grabe na yung panawagan na dapat isiwalat niya yung nalalaman niya, pangalanan niya yung mga kongresistang sinasabi niya. Okay, napakagandang advice ito i-discuss natin. So, basahin ko. More congressmen have joined this snowballing trend in the House of Representatives of challenging Baguio Mayor Benji Magalong to name names and submit evidence linking particular members of the House of Representatives to the growing nationwide scandal involving overpriced flood control and other public works projects. Previously, Manila 6th District. So ito, i-summarize ko na lang kay medyo mahaba. Si Congressman Abante, siya yung unang nanawagan na pati nga pag-public apology, kailangan na daw mas maganda mag-public apology si Mayor Magalong. Na bagay, sabi naman ni Mayor na pasensya na lang po, kayo ang dapat mag-public apology. Tapos sumunod si Congressman Adyong dahil na-offend daw ang mga kapatiran nating Muslim yung sinabi ni Mayor Magalong na parang moro-moro lang yung investigation sa House. So yon, may cultural sensitivity na yung moro-moro. Tapos sinigundahan ng isang another Muslim congressman, si Congressman Balindong. So yun na, dumadami na sila na dapat mag-attend si Mayor Magalong sa House of Representative hearing. So, ano sa tingin nyo mga kaibigan? Kung kayo ang mag-advise kay Mayor Magalong, mabuti ba na mag-attend siya o hindi? Okay, so dito sa sinasabi ni Attorney Joel Rodriguez Dizon, ang advice niya, ito yung panawagan niya, babala, huwag mag-attend. Dahil gagawin lang siyang target practice doon. Maganda nga itong kanyang ang kanyang caption. They don't want his testimony. They want him for target practice. Yan po ang summary sa babala o advice ni Attorney Rodriguez Dizon sa ating buting mayor. Huwag magpunta. Bakit? Bakit hindi pwedeng magpunta? Okay, ito. If Magalong goes to a House investigating committee and appear before Abante, he will grab that opportunity to berate Magalong with full media coverage to show his irate and suffering Manila constituents. Wala sigurong kasalanan sa baha yung congressman na binoto namin. Hayan galit na galit siya. Di ba, biktima ngayon ng Manila sa baha. Pati City Hall. Pinasok na ng bahay sa Manila. So, kagaya yung 19 Congress. Alam nyo naman, yung sino-sino yung mga nakatanggap ng maangahang na salita. Ganyan din daw ang mangyayari kay Mayor Magalong pag mag-attend siya sa isang hearing sa Kamara. Ito, kay Abante pa rin ito. He will grandstand to the hilt and use Magalong for a voodoo doll, sticking pins and needles on the guy and watching him squirm from having to defend against a barrage of inane interpellations. There are, by most accounts, at least 6 to 8 congressmen
in the crosshairs of Malacanang Public Works Investigation. Wow, ngayon ko lang ito nalaman. More or less, 68 congressman ang nasa listahan. So, take that kind of bamboozling treatment intended for Magalong and then rinse and repeat 68 times. So, puputaktihin siya doon ng kagrabe-grabing mga tanong. Kung ano-anong tanong. Alam nyo na, yung nangyari nung 19th Congress. Nangyari kay Colonel Grijaldo. There are, by most account, if this congressman get even more coy and discombobulating, they might even toy with the idea of citing him in contempt just for the sheer pleasure of seeing him handcuffed and whisked away to a holding cell. Anong nangyari sa isang, ayan, Colonel Grijaldo, si General Wilkins Villanueva? Baka ganun ang mangyari sa ating minamahal na Mayor Magalong. Delikado. Any cheap antic or optic to make Magalong look ignoble and perhaps make his expose less disarming. Media and SOCMED echo chambers will amplify this congressman's righteous indignation, of course, then collect their talent fees afterwards. After all, a Moro-Moro in modern times has much more expanded cast. Media will always play a cameo role. So, I wouldn't go if I were in Magalong's shoes. Of course, I'm not in his inner circle. So, ayan ang advice. So, ipagdasal po natin si Mayor Magalong. Kasama na rin si Mayor Vico Soto. Sila yung nasa forefront sa labanan. Pati na rin pala si Congressman Leandro Libeste. Sila yung nasa forefront ng laban natin against corruption. Kailangan nila ng tulong natin. Huwag po tayong maging kalmante lang. Mag-ingay po tayo, mag-comment kayo, basta laban natin ito lahat para sa susunod nating salinlahi. Kawawa ang ating mga anak, mga apo, pag wala tayong gagawin ngayon. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito, pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Nag-aaral ako sa area ni Boboy o ako siyang bisitahon. Ug mauna ni ang kape nga iyang gitanom. Nindot gid kayo nga mga sidling. Mayong buntag diya. Ay, mayong buntag pod. Mananom tag kape. So puro dan og iti ang imix. Puro dan. Akong gibutang imix sa iti. Mananom gyud mi og kape kay aron mawas mi sa kalisod og makasuporta sa among anak nga mga estudyante. Oo. Salamat gyud kaayo sa Ginoo og sa nagtan-aw sa video. Yakan po malit. Kani mo na ni akong trabaho. Maglampas, maghinno ni abangag dala tanom. Aron ang akong magyan nanay tanom. Kumpleto na daan. Oo. Og salamat pod sa gatanaw sa video og kaning nagsuporta aning similya nga kape. Na makatanom na gyud mi nga naami makasuporta sa mga bata nga aron pag-imparayon sa pag-eskwela. Karon daghan-daghan gyud ang ilang natanom nga kape. Pila din ni kapunuan ninyong kape? 350 ang among natanom og amo pa ning dugangan aron sa pagsuporta sa among anak sa ilang pag-eskwela. Oo. So luag na gyud kaayo ang ilang natamnan og kape. So muna ni ang ilang area.
So lampas og bangag og pagtanom diretso.